Kim Chu Bazar nakatulong ng malaki para mapasaya ang babaeng nakunan. Naku, oo. Sa YouTube channel nga ni Kim, ni-reveal niya na may bumili ng kanyang mga damit dahil ang anak daw nito ay nakunan at para mapasaya ay damit lamang ni Kim ang kailangan. Siguradong happy and proud ang love team partner ni Kim na si Paolo Avellino. Rito, panoorin natin ang kwento ni Kim. Tapos nasa ospital daw nung time na yon. Gusto lang daw niya ng gamit ni Kim Chu. Yung damit ni Kim Chu. Oh my gosh, di naman siya madaling i-process. Pero, di ba, a little happiness goes. Ano yung ghost? Meron pa. Okay. Ayun. A little happiness goes a long, long way siguro. Pero hindi siya a little happiness. At that time, napakalaking bagay yon para dun sa nanay nung babaeng na naka-experience ng ganon. So, tignan mo, si Kim Tuloy, very emotional siya nung... Ikaw, ang hirap kasi i-handle yung ganon, no? Although mapapasaya mo, pero syempre, papasa isip mo na Siguro, pinagdaanan nun. ang gusto siguro sabihin ni Kim, a little gesture gives a bigger happiness that goes a long, long way. Parang gano'n. Siguro sa kanya kasi, maliit na bagay nga yung nagagawa niya. Maliit For na bagay them, sa kanya yung magbigay. Yes, pero sa ng tingin damit. ng mas maraming tao, napakalaking bagay nun. Ang galing ni Kim, para siyang Santa, Hindi totoo, di ba? nakakapagpa-aswats o nakakapagpalubag-loob Yes. ng mga taong may pinagdadaanan, nakakapagbigay saya. At paulit-ulit natin sinasabi na ang Kim Pao, hindi lang si Kim, ang Kim Pao, yung tandem nila ni Paolo Avellino, And the Kim ay Pao isang Lancha. malaking bagay para yung mga nalulungkot abroad na may pinagdadaanan, yung kanilang, ano bang tawag doon, yung homesick, Yes. yung pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay, ay maibsan sa pamamagitan ng presensya nitong mga to, kahit napapanood lang sa series, sa pelikula, sa mga vlogs, sa mga posts, mga ganyan, ay malaking bagay talaga. Kaya nga ako natutuwa kasi ang Kim Pao or naging isa siyang community di ba, even before hindi nga ako nakapaniwala na magkakaroon ng ganyan, naging community ang Kim Pao because Household. yes, and then community in the sense na nakabuo talaga sila ng grupo dahil to the point na umabot nga sila sa point na nagdadamayan na sila. Katulad nga ng isa nating kakilala na gusto niya mas marami pang members ng kung anumang fans club ni Kim, makilala niya because may mga moments sa buhay niya na ang lungkot-lungkot niya and nagiging masaya siya every time na ang topic nga sa chat, sa messenger, ay tungkol kay Kim or sa Kim Pao. So yung mga ganong bagay, alam niyo sa totoo lang kung pwede lang namin basahin lahat ng mga mini-message sa amin na pinagdadaanan ng mga fans na nakakapagpasaya sa kanila ay yung makita nila ang Kim Pao. Ma-amaze talaga kayo. Kaya ako, natutuwa rin ako every time nababasa ko naman yung comment ng mga senior, di ba? Ngayon nga, nakikita mo sa mga message sa amin, sinasabi nila na senior citizen na ako, 70 years old, pero talagang bumalik yung yung parang feeling niyang kabataan niya. At ang maganda, hindi lang yung, yung fans ni Kim at saka yung sariling fans ni Kim at saka yung fans ni Paolo, nagsani puwersa. Yes. Kumbaga parang tinanggap nila ang isa't isa. At first kasi malalaman natin na parang hindi pa sila masyadong kampante. Pero nung nakita nila na unti-unti nang dumadami ang sumusuporta dun sa dalawa at nakikita naman nilang maganda ang karakter at mababait naman yung marami sa Kim Paulandia. Pinagkatiwala nila yung kanilang pinagkatiwala yung sarili nila, ibig sabihin yung mga fan ni Kim at saka ni Paolo doon sa love team. Kaya kapag nagkakaroon ng baragulan o pag nilalait si Kim, nilalait si Paolo, sila mismo ang nagdadamayan para ipagtanggol ang kanilang idol. At marami talagang may sakit ngayon na ang tanging nagpapaligaya lang sa kanila doon sa kanilang pinagdadaanan Tama, ay yung correct. makabalita tungkol sa Kim Pao. Yes. Sabi nga sa'yo,
meron kami mga ibang kakilala na hindi na natin syempre babanggitin yung mga pangalan nila na nagda-dialysis, no? Sa dialysis na 4 hours yun eh. Alam niyo nakakapagpasaya sa kanila ay manood nga, paulit-ulit pinapanood either yung show namin ni Ray Pumaloy or yung yung movie. Yung movie ng Kim Pao. Movie, yung series. Yung series Nakatapos na. habang ongoing sa yung mga ganun bagay. Kaya napakalaki talaga sa isip mo, ang ibang klase din talaga ang impact, no? Alam mo si Malunga ng Japan, totoo ito hindi pala siya lumalabas ng bahay. Pagkagaling niya ng trabaho, diretso ng bahay, dadaan lang siya para mag-grocery bago umuwi and then sa bahay lang siya, hindi siya nakikipag-interact. Madalang siya makipag-interact. Minsan lumalabas lang siya pag magsisimba. Pero alam nyo, ang tanging karamay niya, bukod sa kanyang mahal sa buhay, ang kanyang asawa at ang kanyang anak, kasi isang anak niya meron ng asawa. Alam nyo, ang makabalita lang tungkol sa Kim Pao, ang makapanood ng paulit-ulit to ng serye, tapos ng Correct, yun pelikula. nga eh. At yung manood ng programa namin ni Donut, manood ng programa ko every Saturday and Sunday, yung Abantel, Liling! Oh, charot. Hindi, Automatic, oo. ko na mabanggit. Oo, ganun. Liling! Ganon. Pero magandang impluensya kasi ang Kim Pao. Kaya naman hanggat maaari, itong si Kim ay hindi rin nagbabahagi ng kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Kung anong meron siya na problema sa likod ng camera, hindi niya to tinatawid on cam kahit sa social media kasi ayaw niya na rin namang buhatin o bit-bitin din naman ng mga fans niya kung ano man yung kanyang problema or heartaches kung ano man. Kasi kung ano yung nafe-feel ni, halimbawa lang may moment na ang lungkot-lungkot ni Kim. Oo. Nararamdaman kasi talaga ng mga ng mga followers ng mga fans Tapos sila din nagiging mabigat yung pakiramdam nila. Oo nga, alam mo, ngayon nga talaga, kasi nabanggit ko na to kagabi. Kagabi nung Sunday. Sabi kong gano'n, pagkatapos ng sex bomb, sana mag-concert na si Kim kasi nakita ko yung mga galaw at yung mga production number ng sex bomb. Kayang-kaya ni Kim. At ang dami-daming kaibigan ni Kim sa industriya na pwede niyang karayin para mag-guest sa kanya. Just dito na nga lang sa Sunday noontime show niya Ang dami niya nang pwede maka-showdown dyan. At doon na nga lang sa kanyang everyday noontime show, ang dami niya maka-showdown dyan. And then, idagdag mo pa si Paolo. Ay, talaga namang wasak na ang buong venue. At yung ibang Kim Pao na nakagusto dun sa suggestion ko, nung Sunday to doon sinasabi natin mag-concert na, di ba? Uuwi daw sila at susuporta. Baka kung hindi man sila uuwi, baka sila pa yung mamigay ng ticket para mapanood. Biruin mo, wala na nagaganyan walang nagko-concert. Si Maricel Soriano, di ba, nag-concert na ng ganyan? Dance concert yon Pero, ang tagal-tagal na nun. It's about time, Kim, at ikaw na mag-produce. Kayong dalawa ni Paula mag-produce dahil siguradong kikita kayo ng bonggang-bongga. Yun naman Kaya ang lang gusto ng- so far, wala pang nakaschedule dito sa Pilipinas. Lahat, di ba, sa abroad ang 2 months lang daw yun, sabi. Pero hindi natin sure yung So, kanyang what do you world mean? tour. Dapat unahan ni Kim by March? Kasi April pa yun Oh, April. Hindi naman. Okay. Siguro mga towards the latter Sa mga part June, of... pagbalik. Or hindi. Ano yun? May Wala ni April, small May, seat. Mga siguro September, October, mga ganon. okay. Para December, mas mga ganun. handang-handa. May pera ng mga tao doon. Ako sigurado kasi marami ding umuwi, di ba, pag Oo, December correct. ng mga Kababayan natin. Pero dapat mas malaking yan. Mas malaking venue. Hindi yan one time, big time sa Araneta or Saan? Kasi Sa sa dami ba Arena naman, na? sa dami ba Philippine naman, Arena? sa dami ng gustong nag-aabang di ba? sa bagay. If ever, 2 nights. 2 nights. Siguro 2 nights dito, 2 nights doon. Pwede na siguro yung Mawa Arena and Araneta Coliseum. Tingnan natin. Of course, pag-announce pa lang niya, malamang sold out na yan. Malamang pakyawin na yan ng mga kababayan natin sa abroad. At Alam mo malamang naman. nabigyan tayo Malamang front row yun. Yung ticket. ibibigay sa akin. At malamang may kasamang lala. Before and after ng show. Diba? Siyempre magugutom ka, di ba? Tapos kung anong ganun yung mga people lang dyan. Support kami sa inyo dyan. Basta Sabi matuloy. na ganun Basta doon sa matuloy Bati lang TV. yan, sabi nila. Totoo namang maraming fans ang nagsasabi na si Kim Chu ay isa sa mga artistang consistent magbigay ng good vibes sa publiko. Kilala siya sa pagiging cheerful,
game sa hosting, active sa social media, at marunong makipag-engage sa supporters. Kahit may mga kontrobersya o pagod sa trabaho, napapansin ng marami na pinipili pa rin niyang magpakita ng positive energy. At malaking bagay iyon sa fans na sumusubaybay sa kanya araw-araw. Sa showbiz, mahalaga ang connection sa audience. Hindi lang talento ang basehan, pati attitude at presence. Si Kim, dahil sa tagal niya sa industriya, natutunan na rin kung paano makisabay at magpasaya kahit sa simpleng paraan. Banter sa interviews, funny moments sa live shows, behind-the-scenes clips, at mga mensahe ng pasasalamat sa fans. Kaya tumatatak sa marami na comfort celebrity siya. Dagdag pa rito, kapag nakikita ng fans na masaya at matatag ang isang artista, mas lumalalim ang loyalty nila. Nagiging inspirasyon din siya sa mga taong dumadaan sa stress kasi ipinapakita niyang pwedeng maging magaan ang approach sa buhay kahit maraming pressure. Kung ang balita ay na Kim Chiu laging pinapasaya ang mga fans, masasabi kong tugma ito sa image na matagal na niyang nabuo sa industriya. Kilala siya bilang masayahin, energetic at approachable, mga katangiang madaling kumonekta sa masa. Hindi lang sa mga proyekto niya sa TV at pelikula, kundi pati sa hosting at social media presence, ramdam ng supporters na may effort siyang magbigay ng good vibes. Mahalaga rin na tandaan na hindi puro saya lang ang pinagdadaanan ng isang artista sa likod ng kamera. Kaya kapag may personalidad na kahit pagod o may pinagdadaanan ay pinipili pa ring maging positive sa harap ng publiko, mas naa-appreciate iyon ng fans. Doon nabubuo ang mas matibay na fan loyalty. Pero balanse rin dapat ang pananaw. Okay na napapasaya niya ang fans, pero mahalaga rin na may space ang artista para magpahinga at maging totoo sa nararamdaman niya. Hindi nila obligasyon na maging masaya palagi. Bonus na lang iyon para sa audience. Sa kabuuan, magandang balita ito para sa supporters dahil nagpapakita ng strong fan-artist connection at iyon ang isa sa mga susi kung bakit nananatiling relevant si Kim Chiu sa showbiz. Kung gusto mo, pwede pa kitang bigyan ng mas mahabang analysis o fan-style commentary tungkol dito. Ang balitang Kim Chiu laging pinapasaya ang mga fans ay hindi na nakakagulat para sa maraming sumusubaybay sa kanya dahil matagal nang kilala si Kim bilang isa sa mga pinaka-positive at energetic na personalidad sa showbiz. Sa dami ng taon niya sa industriya, napatunayan niyang hindi lang siya basta artista. Isa rin siyang source ng good vibes at emotional comfort para sa supporters niya. Una, mahalagang tingnan na ang kasiyahang na ibibigay niya sa fans ay hindi lang galing sa mga proyekto niya sa TV o pelikula. Malaking factor ang personality niya, natural na makulit, palabiro at marunong makisakay sa moment. Sa hosting man, interviews, live events o online content, may dala siyang gaan ng pakiramdam na madaling ma-appreciate ng masa. Hindi pilit, hindi scripted ang dating, kaya mas tumatatak. Ikalawa, mas nagiging makahulugan ito kapag naaalala ng fans na dumaan din siya sa maraming intriga, pagod at personal na pagsubok. Kapag ang isang public figure ay patuloy na nagpapakita ng sigla sa kabila ng pressure, nagiging inspirasyon iyon. Para sa fans, parang mensahe na kung kaya niyang ngumiti at bumangon, kaya rin natin. Doon nagiging mas malalim ang impact, hindi lang entertainment kundi motivation din. Ikatlo, marunong makipag-engage sa fan community. Hindi lang one-way ang relasyon. Nagpapasalamat siya, nagre-respond, at minsan nakikipagbiruan pa online. Sa modern showbiz, mahalaga ang ganitong klaseng accessibility. Ramdam ng supporters na nakita at na-appreciate sila, at kapag ganon, mas nagiging solid ang fandom. Pero mahalaga rin na tandaan na ang pagiging tagapagpasaya ng fans ay hindi dapat maging obligasyon ng artista sa lahat ng oras. Tao rin sila. May pagod, may down days, may personal battles. Kaya habang ina-appreciate natin ang good vibes na dala niya, mas mahalagang suportahan din si Kim bilang tao, hindi lang bilang entertainer. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay nagpapakita kung bakit nananatiling relevant at minamahal si Kim Chiu. Dahil lampas sa talento, may dala siyang warmth at relatability. Hindi lang siya pinapanood, kinaka-relatan siya.
At sa panahon na maraming tao ang stressed at overloaded, ang isang personalidad na nakakapagbigay ng ngiti at gaan ng pakihamdam ay talabang may espesyal na lugar sa puso ng publiko. May ilang mahahalagang dagdag na punto tungkol sa balitang Kim Chu laging pinapasaya ang mga fans na pwedeng tingnan sa mas malalim na anggulo. Una, brand value at longevity. Ang pagiging consistent na nagbibigay ng positive energy ay hindi lang nakakatulong sa fans, nakakatulong din ito sa career longevity ng isang artista. Kapag ang image mo ay masayahin, approachable at uplifting, mas nagiging safe at reliable ka sa mga proyekto, endorsements at hosting roles. Si Kim ay naging halimbawa ng artistang ang personalidad mismo ay nagiging bahagi ng kanyang brand. Ikalawa, emotional connection versus hype. Maraming artista ang sumisikat dahil sa isang hit project, pero ang nananatili ay yung may emotional connection sa audience. Sa kaso ni Kim, ang fans ay hindi lang nakatuon sa love team o proyekto, invested sila sa kanya bilang tao. Kapag may simpleng post siya o candid moment, nagva-viral dahil may built-in connection na. Ikatlo, epekto sa fan culture. Kapag masaya at magaan ang energy ng iniidolo, kadalasang nagiging mas positive din ang fandom. Nakaka-influence ang behavior ng artista sa tone ng fandom. Kung playful at grateful siya, kadalasang ganun din ang supporters. Nakakatulong ito para maging mas healthy ang fan interactions, kahit may paminsan-minsang fan wars na hindi maiiwasan sa showbiz. Ikaapat, professionalism sa gitna ng pressure. Hindi madaling magpasaya kung pagod, may issue o under pressure. Kaya kung nagagawa pa rin niya ito, indikasyon ito ng professionalism. Alam niya kung paano ihiwalay ang trabaho at personal na pinagdadaanan kapag nasa harap ng publiko. Ikalima, reminder sa fans. Magandang dagdag din na habang ina-appreciate natin ang pagiging tagapagpasaya niya, mas mahalagang suportahan din si Kim bilang tao, hindi lang bilang entertainer. Ang tunay na suporta ay hindi lang sa masasayang moments, kundi pati sa tahimik at mahihirap na panahon. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay nagpapakita kung bakit nananatiling relevant at minamahal si Kim Chu. Dahil lampas sa talento, may dala siyang warmth at relatability. Hindi lang siya pinapanood, kinaka-relatean siya. At sa panahon na maraming tao ang stressed at overloaded, ang isang personalidad na nakakapagbigay ng ngiti at gaan ng pakiramdam ay talabang may special na lugar sa puso ng publiko.